Angelina's point of view. You take over as my secretary for the meantime, Angelina. Habang nasa US si Clarence, it's been 2 days simula nung nagdesisyon ng ganun si Benedicto. Kahit numapila ako ay walang nangyari, hindi niya ako pinakinggan. Medyo nahiya lang ako kay Clarence dahil pakiramdam ko, ako ang dahilan kaya pinadala siya ni Benedicto sa US. Kahit nasabihin niyang okay lang at trabaho yon ay talagang nahiya ako sa kanya. Unang araw ko sa kumpanya as Benedicto's secretary. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng mga empleyadong naroon at nakakilala sa akin. Halos magtatatlong taon na simula nung mawala ko doon. Basta bigla na lang ako hindi pumasok kaya hindi ko alam kung anong dahilan ng alam nila. Kabado ako nang bumaba ako sa sasakyang kinaroroonan din ni Benedicto. Sinabi kong ibaba ako noon gaya sa dati pero hindi niya ginawa. Nagmatigas siyang sekretary niya ako kaya sabay kaming papasok. Hindi naman ako gaya ni Clarence na siyang nagmamaneho para sa'yo, Benedicto. Kaya pwede kayong magsabay. Umapila pa ako pero masamang tingin lang pinukol niya sa akin at bumalik na ulit siya sa dati. Yung parang galit lagi sa akin. Hindi makausap ng maayos na hindi nakasinghal sa akin. May inapoint si Clarence na magmamaneho para kay Benedicto habang wala siya. 2 buwan o higit daw na mananatili doon si Clarence. Alam kong hindi ka mapapantayan kung paano magtrabaho si Clarence. Bahala na si Benedicto kung magkaroon man ng aberya sa trabaho niya nang dahil sa akin. More on kanang kamay niya si Clarence at hindi sekretary. Papasok na kami sa kumpanya nang bigla siyang tumigil. Nasa likod niya lamang ako at nakasunod sa kanya. Bigla siyang lumingon sa akin. Nakataas ang kilay at kahit na may mga bumabati sa kanya, hindi niya pinansin. Bagkus ay pumihit siya paharap sa akin. Can you walk beside me? Hindi ka naman aso para sumunod-sunod lang sa akin. Gusto ko na siyang patulan, sa totoo lang. Masyado siyang iritado simula nang makauwi kami. At ako lagi na pagbubuntunan ng iritasyon na yon. Hindi naman masyadong halata na sa akin siya galit. Kaya tama lang na hindi ko pinaniniwala ng pinapakita niyang ugali nung nagbakasyon kami. Lumapit ako sa kanya. Hawak ko ang ilang folders na kailangan niya sa ilang mga meetings na dadaluhan. Kahit nasabi ni Benedicto na hindi na ako kailangang i-briefing ni Clarence, ay gumawa pa rin ng paraan si Clarence para kahit papano ay magawa ko ng maayos ang trabahong iiwanan niya. Pero mukhang sasagarin ni Benedicto ang pasensya ko sa unang araw ko pa lamang. Patience, Angelina, piping eka ko sa sarili. Paulit-ulit habang papalapit sa kanya. May mga bumati sa amin na mga empleyado habang naghihintay ng elevator. Pero kapag napapagawi ang tingin nila sa akin ay natitigilan sila. Malaki ang pinagbago ko. Physically talagang pumayat ako kaysa dati. Sa pananamit ay nabago din ngayon dahil naisot ko na kaagad ang mga nabili namin sa US. Ang iba kasi ay casual clothes na pwedeng pang opisina. Walang sumabay sa amin sa elevator. Siguro dahil sa ilat siya ng pagmumukha ni Benedicto sa umagang yon. May regla pa rin siguro siya kaya ganun pa rin ang ugali niya hanggang ngayon. Nang makarating kami sa floor ng opisina ni Benedicto ay napansin ko nga na may 2 pang secretary sa harap mismo ng opisina niya. Gaya ng sabi ni Clarence, more on personal assistant ako ni Benedicto kaysa sa pagiging sekretarya. Nang makapasok kami sa opisina ay kagad akong lumapit sa mesa at nilatag doon ang mga folders na hawak ko. Pagkatapos ay tumalikod na ako para lumabas. Where are you going? Napatigil ako nang bigla siyang nagtanong. Saan ba dapat ako pumunta? Sa labas, Mr. Agente, sagot ko. Kapag pumupunta ako doon, lagi naghihintay sa labas si Clarence. Napansin ko meron pang mesang bakante doon kaya sigurado kong kay Clarence yun. Mr. Agente, parang hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi ba'y ganun si Clarence? Kapag nasa opisina sila, hindi name basis ang tawag ni Clarence sa kanya. Nagulat ako nang tumayo si Benedicto mula sa pagkakaupo. Seryoso siyang naglakad palapit sa akin, hindi ako tuminag sa kinatatayuan ko. Hinintay na makalapit siya sa akin. May kailangan ka pa ba, Mr. Agente? Muli kong tanong nang tumigil siya, ilang di pa lang sa kinaroonan ko. Umingos siya. Gumalaw ang panga niya na para bang hindi nagugustuhan ng pagtawag ko sa kanya. Mrs. Argente, nanlaki ang mga mata ko at nagulat sa narinig ng magsalita siya. Is this what you want me to address you also? Namula ako pero hindi nagpatinag. You're crazy, naikiling niyang ulot ngumisi. Am I? Eka niya. Hindi ako nakasagot. Paano'y parang may puwersang nagpatigil sa akin sa pagsasalita. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na hindi ko dapat patulan ng mga ginagawa niya. He's provoking me. Ikakatuwa lamang niya kung papatol ako. Aalis. Stay here.
Sit down in the sofa where I can see you. Bigla niyang utos. Tinalikuran niya ako at muling bumalik sa pwesto sa kanyang mesa. Nang hindi ako kumilos ay agad muli niya akong binalingan ng tingin. Did you hear what I told you? Naipinid ko ng mariin ang mga labi ko na umiwas sa mga mata ko sa kanya. Medyo mabibigat pang mga pa ako na naglakad papunta sa sofa. Padarag na naupo at tumitig sa kawalan. Anong gagawin ko doon? Bulukin ang sarili ko sa pag-upo doon? Matatapos yatang kalahating araw na wala akong ginagawa. Busy si Benedicto at mukhang hindi niya rin mapapansin na may kasama siya doon. Hanggang sa hindi ko na malayang nakaidlip na ako. Nalimpungatan lamang ako nang may maamoy akong masarap. Nagmulat ako ng mga mata. Nagulat ako nang kagad na bumungad ang mukha sa akin ni Benedicto. You're awake? Gigisingin na sana kita. Aniya. Malapit ang mukha niya sa kinaroroonan ko. Napaayos agad ako ng upo. Ilang oras ba ako nakatulog doon? Bakit hindi na lang ako ginising? Let's eat. Nagpa-deliver ako ng pagkain para sa atin. Napatingin ako sa center table. Napalunok ako nang makitang napakasarap na pagkain. Hindi na niya ako pinagluto pa kanina at sinabi ko na rin naman sa sarili ko na hindi na sila lulutuan pang muli. Nasasayang lamang din naman iyon na tinatapon lamang nila. After we eat, I need to go and meet one of our investors. Hindi na kita kailangan doon. Just stay here. Natigilan ako. Okay, eka ko. Ano pa bang magagawa ko? Siya ang boss pero naisip kong sana. Iba na lang ang ginagawa niyang secretary. Parang ayaw niya din na lang naman ako makita ng iba na kasama siya. Tinatago niya lang naman ako doon. Natapos kaming mananghalian na parehong tahimik lang. Nagliligpit ako ng pinagkainan namin na magpaalam na siya. Ni hindi na nga niya ako tinapunan ng tingin. Wala akong magawa kaya naman nag-ikot ako sa loob ng opisina niya. Pumunta ako sa kinuupuan niya kanina at umupo at tumaktong boss. Angelina, hindi ka aso para sunod na sunod sa akin. Sabi kong ginayang pananalita niya. Maging ang itsura ng kanyang mukha. Umingos ako, natawa, nababaliw na yata ako na mag-isa doon. Nang mapada akong mga mata ko sa isang tila picture frame sa gilid. Nakataklob yon. Kaya hindi kitang nasa litrato. Inangat ko yon dahil sa kuryosidad. Lalong nanulis ang nguso ko nang makitang litrato nila yun ni Miriam, imbis na ibalik sa dati pinakatitigan kong litrato. Nakangiti silang dalawa sa isa't isa, parehong masaya. Kaya ka siguro galit na galit sa akin dahil inalis kong karapatan ninyong maging masaya ng ganito Benedicto? Pero kung alam mo lang, bumuga ako ng hangin. Ibinalik ko sa dating ayos ang picture frame saka umalis sa pagkakaupo doon. Muli akong pumunta sa sofa at naupo. Hindi pa man uminit ang patan ko doon ay narinig ko ng sunod-sunod na katok. Miss Angelina, may tawag po para kay Sir Benedicto. Line 1, Miss Angelina. Hindi ko alam kung kailan ko yung kunin pero dahil wala siya at trabaho ko naman talaga dapat iyon ay kinuha ko ng tawag. Pagkatapos nun ay lumabas ako. Miss Angelina, I'll be back right away. Eka ko. May kukunin lang naman ako sa Bureau of Custom. Mismo ang chairman ang tumawag at gusto niyang personal na ibigay ang hinold at kinumpis ka kay Benedicto. Wala si Benedicto kaya ako na lang ang pupunta sa representative niya. As soon as possible daw ay mapuntahan na yon sa office niya. Bilang sekretary ni Benedicto ay ako nang kukuha nun. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa opisina ng chairman ng Bureau of Custom. Sinabi ko na may appointment ako kaya kagad naman akong pinapasok sa opisina nito. Miss Montenegro, sorry if I bother you to come. May hindi lang pagkakaintindihan sa mga tauhan ko at kay Mr. Argente. Sana ay maayos natin ito ng tahimik. Don't worry, kinausap ko ng mga tauhan na yon. Wala akong masabi. For sure ay nagawa na ni Clarence ang kailangan gawin last time. Kaya siguro agad din namang na-actionan ng problema. Please, check the item for Mr. Argente. Sabi niya, nilabas ang isang maliit na kahon at binuksan yun mismo sa harapan ko. Nagulat ako pero hindi ko pinahalata kay Chairman Sanchez. Napatitig ako sa nilalaman ng kahon, mapait na pangiti. Kaya pala ganun na lamang ang galit ni Benedicto. Ang nagkumpiskang mahalagang bagay na yon ay isang singsing. Singsing na halatang hindi basta-bastang halaga. It is worth millions. Napalunok ako pagkatapos ay pinilit ng ngumiti. Kay Chairman Sanchez, give my apologies to Mr. Argente. Sabi pagkatapos kong kunin yon. Lutang ang pakiramdam ko habang nilalagay sa bag ko ang kahon. Kahit nung lumabas ako sa gusali ng custom ay hungkag ang pakiramdam ko. Hindi naman ako tanga para hindi malaman ng singsing na yon ay para sa proposal. Engagement ring yon at isa lang naman ang pwede niyang pagbigyan nun. Kay Miriam,
Parang wala akong lakas sa bumalik sa opisina. Ang sabi ko, okay lang, sanay na ako masaktan. Pero heto pa rin ako. Dinudurog pa rin ang puso ko sa kaalaman na pagkaalis ko sa buhay ni Benedicto ay pakakasalan niya kaagad si Miriam na pinaghahanda niya ng paghihiwalay namin just to be with her. Yun naman ang dapat noon pa. Salitang umukit sa isipan ko. Tama naman, noon pa sana sila naging masaya ni Miriam. Hindi ko alam kung ilang oras din akong nandoon lang sa harap ng gusali. It only took me 15 minutes from the office of the chairman ng custom pero inabutan na ako ng oras at nakatayo lamang sa harapan doon. Dinadaan-daanan ng mga tao, pinagtitinginan. Lumapit pa sa akin ng isang guard at tinanong kung okay lang ako. Dahil hindi ko talaga nagawang humakbang, pinagalitan ko ang sarili. I shouldn't be doing this to myself. Ilang taon na ako nasasaktan, dapat isanay na sanay na ako na mapagpasyahan kung bumalik na ay saka naman biglang may sasakyan na pumarada sa harapan ko. Hindi na ako nagulat dahil kaagad ko nakilala kung kanino yon. Napatda lamang ako nang biglang lumabas si Benedicto mula doon. Seryoso at matama ng mukha niyang lumapit sa akin. Who told you to go here? Tila galit na tanong niya. Mahigpit akong hinawakan sa kamay at hinila papasok sa sasakyan. Mahigpit kong hinawakan ang bago ko saan nandun ang bagay na alam kong dahilan kung bakit nag-iba ang mood niya simula nang dumating kami. A precious gift that was ruined because it was confiscated. I told you to stay in the office, Angelina. Nasa loob na kami nang bumabiyahe pero hindi siya tumigil. Chairman Sanchez needs to go out of the country. Nakiusap siyang makuha agad. Angelina, napatigil ako dahil biglang lumakas ang boss ni Benedicto. Puno na naman ng iritasyon ang kanyang itsura. Napasabunot pa siya sa kanyang buhok at para bang inis na inis na. It's not your job. Just do what I am telling you. Hindi yung basta-basta ka na lang mawawala nang hindi ko alam. I came back and saw the office empty. Hindi ko na alam kung saan siya nagagalit. Sa pag-alis ko o sa pagsaway ko sa kanya. Either way, alam kong wala rin naman akong magagawa sa galit niya. Maliwanag naman na sa akin talaga siya nagagalit. Binuksan kong bag ko at kinuha ang kahon. Hindi na yun sealed, but at least safe ang laman. Natigilan siya nang iabot ko sa kanya ang kahon, napatingin siya sa akin bigla. Your precious thing, I said out of nowhere. I sound bitter also. Nakakainis din na minsan ng sarili ko dahil hindi ko mapigilan na maging bitter at masaktan. Kinuha niya yung sa kamay ko at malalim na napabunting hininga as he put the small box on his pocket. Did you see it? Tanong niyang dahilan upang mapangiti ako ng mapait. Parang may ampalaya sa dila ko na hindi ko malunok-lunok. There is realization on my system. Malalim talagang naging pagmamahal ko kay Benedicto. Sa loob lang ng ilang taon na mahal ko siya, hindi nawala kailanman kahit sa halos 3 taon na puro pasakit ang binibigay niya sa akin. Baka nga kung sakaling sa akin niya ibinigay ang singsing na hawak niya at humingi siya ng tawad sa akin, sabihin na mahal niya ako, baka mapatawad ko siya at bumalik sa dati. In your dreams, Angelina, hanggang pangarap ka na lang. Huwag kang umasa, my inner self told me. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya, pinilit kong ngumiti. Kunwaring masaya, umiling ako. No, I know my limitations and boundaries, Benedicto. Hindi ko papakialaman ang hindi akin. God, I sound very bitter again. Gumaralgal pang boses ko kaya tinawa ko na lang yon kahit napilit. Good, ani ang lalong nagpabigat sa nararamdaman ko. Let's go home then. Lumingon ako sa labas. Halos tumalikod sa kanya para itagong biglang pagsibol ng luha sa mga mata ko. I don't want to cry, lalo na sa harapan ni Benedicto. Tahimik muli ang biyahe namin pa uwi. Pumikit ako't nagkunwaring tulog. Torture lagi sa akin nakasama siya sa isang lugar, pero katahimikan naman ang kumakain sa aming dalawa. Hindi ko na malayang ang pagkukunwaring pagkatulog ay naging totoo. Nalimpungatan na lang ako ng tila may lumangit-ngit. Hindi ko pa nagawang magmulat ng mga mata nang bigla akong magulat dahil sa bigla akong pag-angat sa ere. Imbis na magmulat na't gumising na ng tuluyan, ay muli ako nagkunwaring tulog. Sa amoy, sa pakiramdam, alam kong si Benedicto muling bumubuhat sa akin. Bakit ba lagi ka nalang tulog sa tuwing kasama mo ko? Am I that boring to you? Hanggang karga niya ako papasok sa bahay ay narinig ko siyang kinakausap ako. Gusto ko siyang sagutin, pero naalala kong tulog pala dapat ako. Na-curious lang ako, ganito niya ba ako kausapin kapag alam niyang hindi ko siya maririnig? Lumapat ang likod ko sa malambot na kama. Hindi pa rin ako kumikilos kahit nang maramdaman ko ang paglapat ng kumot sa katawan ko. Hanggang sa marinig ko ang mga yabag niyang papalayot ang pagsaradong muli ng pinto. Nang alam ko nang wala na siya, ito magilid ako at niyakap ang sarili ko.
Hindi ko na naman mapigilan ang pagbulusok ng sakit sa puso ko. Napabulalas ako ng impit ng iyak. Pilit pinipigilan pero umalpas na lang. How I wish he treated me like this when I was awake. Kahit minsan lang na makita siyang masaya sa piling ko, I'll be contented. Baka iwanan ko siyang masaya ang puso ko kahit minsan lang sana maging masaya kaming dalawa na hindi dahil sa pagkukunwari. Lumipas ang araw at linggo hanggang sa naging buwan. Hindi ako pinahirapan ni Benedicto sa trabaho. Pero hindi rin naman ako nagiging masaya. All the time iniwan niya lamang ako sa office niya. Iiwan at babalikan niya kung kailan niya gusto. Isang araw nang makauwi na may inabot siya sa akin na sobre. Tomorrow night we are going to a charity gala. Isasama kita. So just stay at home and prepare. If you need to go to the salon, go and pamper yourself. Kinuha ko yon na hindi nagsalita. Dati excited ako at gustong-gusto kong isama niya ako sa mga event na pinupuntahan niya. Ngayon alam ko ng role ko doon. Isasama niya ako dahil secretary niya ako. Angelina, lumingon ako sa kanya dahil tinawag niya ako. Parang may kung anong gusto siyang sabihin pero kagad niyang dinismiss yun. Nothing. Have a good night. Ania. Good night. Sabi ko't nauna nang pumasok sa aking kwarto. As instructed, I pamper myself. Bakit hindi? Ito na sigurong una't huling makakasama ko siya at makikitang kasama siya sa isang event. Kaya ginusto kong maging presentable at maganda sa gabing iyon. I went to the spa, nagpa-body scrub ako, nagpa-manicure at pedicure. Hindi ko lang pinakialaman ng buhok ko dahil sa paglalagas. Nagpapasalamat din talaga ako kay Enric dahil ang huling gamot na binigay sa akin hindi ako gaanong pinahirapan dahil siya maaring maging epekto sa katawan ko. Dumating ang gabi. Benedicto was readying himself nang matapos akong magbihis. I did my own makeup. Medyo kinulot ko rin ang maiksi kong buhok. I chose a sleek type na gown. Kulay itim yon na kumurba sa katawan ko. Simple lamang ang gown na yon kaya ako nagustuhan. Walang masyadong palamuti pero napaka-elegante. Naghihintay ako sa sala habang hinihintay si Benedictong bumaba. When I hear a footstep ay napatingala ako. Benedicto is dashing in his suit. Kahit ano naman ang isuot niya, talaga namang matipon at gwapo siya. Tila na mamagnet ang mga mata naming dalawa sa isa't isa. Habang bumababa siya, hindi niya rin inaalis ang mga mata sa akin. Hindi ko alam kung tama bang basa ko sa mga mata niya. Puno ba yun ng paghanga? You look wonderful. Ngumiti ako. Kunwaring inayos ang tie na suot niya, bigla niya akong hinapit sa bewang ko, nilapit sa katawan niya. Can I kiss my wife right now? Aniyang kinakabog ng malakas ang puso ko. Hindi pa man ako nakakasagot, inasakop niya ng mga labi ko. I still felt my knees weaken from Benedicto's kiss. Pakiramdam ko mga labi ko rin ay namamaga dahil sa halik niyang yon. Para siyang uhaw na uhaw at sa aking mga labi at loob ng bibig uminom. Nang humupan ng uhaw niya, ay umasta siyang tila walang nangyari. Samantalang parang nawala ako saglit sa wisyo. Inayos kong damit ko dahil nagusot yon sa pagkakahapit niya ng mahigpit sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Bakit tila ako pang nahihiya samantalang siyang mapangahas ng mangkin sa mga labi ko. Nakatayo lamang siya doon at nagawa pang dilaan ng kanyang mga labi nang muli akong harapin. Let's go. Aniyang nilahad ang braso niya para kapitan ko. Umirap ako sa hangin bago iangkal ang kamay ko sa braso niya. Nagkukunwari din ako na okay lang ako. Hindi basta-bastang charity gala ang pinuntahan namin. May mga nakikita kasi ako mga sikat na personalidad gaya ng mga artista. May mga reporters din at iba't ibang mga politiko. Akala ko'y para lamang sa mayaman yon pero mukhang nagkakamali ako. Dapat iasahan ko na yon na hindi lang din charity kundi as usual. May halong business na usapan. Pagdating pa lang namin ni Benedicto ay napansin na ito kaagad ng mga naroon. Hindi lang dahil sa lakas ng dating niya, kundi dahil na rin sa kilala talaga siya sa business world. Ilang beses na rin siyang na-feature sa ibang business magazines at column na celebrity idols. At alam ko hindi ako makakapagtago sa mapanuring mga mata ng iba dahil nasa tabi ko lang naman ang isa sa mga tinitingala sa business world. Sinubukan kong ngumiti, sinubukan kong maging komportable sa tabi ni Benedicto. Alam kong maliit ako sa tingin ng iba, hindi may pagkakaila sa akin ng ilan sa hindi kaaya-ayang tingin nila. Like they are questioning why I am beside him. Who am I? Want some wine? Tanong ni Benedicto sa akin nang lingunin ako. Maybe it will help to calm your nerves, Ania. Ngumiti sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Nahalata pala niya na hindi ako mapakali. Kinuha ko yon, kumuha rin siya ng kanya. Sumimsim siya doon kaya ganun din ang ginawa ko.
Hindi bago sa akin ang pag-inom ng wine, but I'm not a drinker either. Kaya medyo napanghiwi ako ng malasahan ng matamis na medyo mapait na lasa ng wine. Kailan ba ako huling tumikim ng alak? Hindi ko na alam. Hawak ang wine ay muli kaming naglakad ni Benedicto. Sumusunod lamang ako habang ginigiya niya ako sa kung saan-saan. Kinakausap ang kung sino-sinong kakilala. They talk to him. They just look at me ni hindi niya magawang ipakilala ko. Sa bagay, wala namang nangahas na magtanong kung sino ako, maliban na lang noong, Angelina, nalaki ang mga mata ko nang biglang lumapit sa akin si Mrs. Padilla, ang inainahan ni Enrique. At hindi lamang siyang naroon, maging si Enrique ay naroon din pala at ngayon ngay palapit din sa amin. He looks like a celebrity. Sa bagay, celebrity doctor siya gaya ng narinig ko. Bagay na bagay sa kanyang suot niyang puting suit. Pinaresa ng suot ng ina niyang puting gown. Napabitiw akong bigla sa kamay ni Benedicto. Napansin niya yon kaya napatingin siya sa akin na wari nagtatanong. Para ako naiipit sa isang sitwasyon na hindi ko naman talaga ginusto. Lalo na noong nagpalipat-lipat ang tingin sa akin ni Mrs. Padilla at kay Benedicto na ngayon ni halatang iritasyon sa kanyang mukha. Mr. Agente, nice to meet you here. Bumati si Enrique kay Benedicto, nilahad ang kamay sa kanya. Nagkatinginan kami, parehong nag-uusap ang mga mata kung paano ba lulusutan ng sitwasyong ito. Napatingala ako kay Benedicto, nakatingin siya ng mariin sa kamay ni Enrique. Ilang saglit ay kinuha niya yun at saglit na nakipagdaupang palat. Agad din siyang bumitaw. Akala ko'y mananahimik lamang si Mrs. Padilla pero nang muli siyang magsalita ay parang gusto ko nalang bumuka ang kinatatayuan ko at kainin ako ng buhay. Angelina, I told Enrique to invite you here. Nagdahilan pa na hindi ka pwede. Hindi ko naman nakalain na paparito ka with. Binitin niyang sinasabi. Humarap siyang nakangiti kay Benedicto. Are her boss, Mr. Agente? Tanong niya kay Benedicto. Muli siyang bumaling sa akin. My future daughter-in-law is stunning. Aniyang, ikinahigit ng aking hininga. Humigpit ang hawak ko sa wine glass. Si Benedicto naman ay napalagok bigla sa iniinom. Inubos niya yon sa katila na sasakal na niluwagan ng kanyang kurbata. Pagkatapos ay matalim siyang tumingin sa akin. Walang salitang binigkas pero alam ko na may ibig sabihin ang mga tingin niyang yon. Parang gusto niyang baliin ang leeg ko ngayon din kung pwede lang siguro. Tumingin ako kay Enrique, nagpapasaklolo ako. Gusto ko sabihin niyang totoo kay Miss Padilla na nagpanggap lang kami na hindi totoo na may relasyon kami. Ma, binulungan niyang kanyang ina pagkatapos ay giniya niya ito sa kung saan. Wala namang nagawa si Mrs. Padilla. Enrique seems pissed off too. Pero hindi yun ang ikinakabahala ko. It's Benedicto who's intently looking at me para niya akong binabalatan ng buhay sa paraan ng titig niya. Daughter-in-law ha? Sarkastiko niyang saad. Umisi siya pero alam ko na may ibig sabihin yon. Kitang-kitang galit sa mga mata niya. Magpapaliwanag ako. Biglang bumaba ang mukha niya sa akin. At anong kasinungalingan na paliwanag? Mr. Agente, pareho kami natigilan ni Benedicto na marinig na may tumawag sa kanya. Umayos siya ng tayo't bumaling sa kung sinong tumawag. Maang bibig na napatingala ako kay Benedicto na makita ko rin kung sino yon, lalong nagdilim ang mukha ni Benedicto. It's nice to see you here. Ilang taon na rin na-invite kita pero lagi kang busy. I'm glad you're here. Hindi ko binigyan ng pansin ang sinasabi ng lumapit sa amin. Mas focus ako sa reaksyon ni Benedicto. It was the organizer of the gala. Pero may isa itong kasama. Si Edward.